mga bossing. Eto muna ho tayo, no? Yung mga DDS ulit, ano? Akala nyo ba mapapauwi nyo ang dating Pangulong Duterte? Sabi na bangis, 2.0 pro-China. Present, Lodi Mark sa Kalam. Salamat po. Rodrigo Duterte. Yan si Hanil. Akala ho nung mga nagrarally, yung mga pumupunta, natutulog o nagpipiknik doon sa ICC, yun ang sagot sa kanilang problema. Ano po? Doon natutulog, doon lahat, doon nagpipiknik, doon naglelechon. Yung tipo hubang, pag tayo nakita ng ICC dito sa labas at nakulitan sa atin, palalayain na si dating Pangulong Duterte. Yung ganun estilo ho, mga kababayan. Pang Pilipino lang yun no? Miski nga sa Pilipinas nyo gawin yan, hindi yan. Hindi kakagat yan. Yung tipo din po bang, susulatan ko si Trump, susulatan ko si Netanyahu, susulatan ko si sino pa ba sinulatan ni Greco Bellica? Netanyahu, Trump at si Putin. Tingin mo mapapalaya si dating Pangulong Duterte? Yan po kasi ang mga pinaggagawa nila, mga bossing. Yung pagpapaawa. Tingnan nyo po. Ipapaliwanag dito, mga kababayan. Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang mensahe ng common law. Maawa na lang. Pwede ba yun? Then naman po pwede yun, mga kababayan. Paano naman yung di umanong mga nabiktima? Paano naman ho yun, mga boss chief amo, sir? Naawa ba? Kung yung war on drugs na yan, mga kababayan, ang iniisip ang mamamayang Pilipino, may isang nategi o may isang namatay na alam nilang walang kinalaman sa illegal na droga. No? Isa na inosente, naghinay-hinay na sila dyan. Di ba? Naghinay-hinay na sila dyan. Kaya lang hindi tuloy-tuloy lang Tapos maririnig kay Bato de la Rosa, shit happens. Tapos maririnig kay Bato de la Rosa, kumbaga lang yan, collateral damage yan Hindi sila naghinay-hinay. Okay lang sa kanila hanggang sa umabot po na meron 3 taong gulang, meron 7 taong gulang, at merong 17 taong gulang. Madami ho, mga kababayan. Naawa ba sila doon sa kapamilya nun o doon sa buhay na nawala nun? Hindi naman. Tuloy-tuloy lang. No? Tapos ito ang rason nila, maawa na lang kayo kasi matanda na yung tao. Kung mapatunayan yung mga yun, ilang libong tao ang binawian ng buhay sa ilalim ng kanyang pamamalakad. Pwede ba yun? Nasabihin doon sa mga kapamilya, maawa na kayo, matanda na ako ho, naniniwala, mga kababayan, na yung sakit at kirot sa puso ng mga biktima di umano, hanggang ngayon po, nandyan pa din yan. At habang buhay nilang itatangis at iiyak yung kanilang mga mahal sa buhay na nadamay lang. Tapos etong mga to, sasabihin, awa na lang kayo kasi damatans na tao chance na 80 na Di ba? Pag pinagbigyan yan, mga bossing, nako, baka yung ibang mga yung ibang mga gumawa ng krimen, nasa na, kunyari, example, 75 na. Naku, magtatagwa ako hanggang 80 anyos ako. Bakit? Kasi pagka 80 na ako, maaawa na sa akin yung mga yan. No? Palalayain na ako at hindi na ako uusigin yung mga yan. Hindi na ako lilitisin yung mga yan. Pwede ba yun? Di ba? Diyan po sa ICC, para mapalabas nyo ang dating Pangulong Duterte, kailangan matapos yung hearing. Ano po? Kahit ilang libong presidente pa ang sulatan ni Bellica, inuutulan kayo niya si Bellica, maniwala kayo mga DDS. Alam niya sa sarili niya na si Trump, alam niya sa sarili niya, si Trump, si Putin, si Netanyahu, walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari yung sulat na yun. Sumulat man pabalik o kung ano man nasabihin nila Putin, wala din yung mangyayari. Hindi pa din yung palalabasin yan.
Baka sabihin pa kay Putin, Putin, halika na dito. Hinihintay ka na din namin. May warrant of arrest ka. Baka ganun din ho ang sabihin kay Netanyahu. Baka ang sabihin kay Donald Trump na presidente ng Amerika, wag kang makialam wag kang makialam dito. No, sabi mo ayaw mo sa ICC. Oh, bakit ngayon nakikialam ka sa amin? 'Di ba? Akala ko kasi ng mga DDS ubra yung audience impact. No? Pagka madami silang natutulog o madami silang nagleletsyon o madami silang nakahandusay doon sa labas ng ICC, maaawa na. Hindi. No? Siguro iniisip din nila, pag nakulitan sa atin yan, palalabasin na din. Pauwi na si dating Pangulong Duterte. Wala hong ganun. Lahat po yan nakadepende sa ebidensya kung paano ipagtanggol si dating Pangulong Duterte, kung ano ang sasabihin ng mga witness, at kung ano yung mga ebidensya, at kung ano yung magiging takbo ng hearing. Doon po lahat nakadepende yan, mga kababayan, mga DDS. Okay? O, suled! Suled DDS! Uuwi na si Ty Diggs, no? September. Suled. O, mga ano... Isa nga suled dyan, isang suled. No, asan ba yung mga DDS dyan? Bakit kung kailan tayo naging suled na DDS, saka na hindi nagtatatype tong mga DDS na to. Isang suled. Mga DDS, isang ang suled. Suled! Duterte pa din. Wala. Saan napunta yung mga DDS? Kung kailan tayo naging suled, wala yung mga DDS. O, tuloy ko ha. Wife niyang si Hanilet Avancenia, ngayong isang buwan nang nakakulong si Digong sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mansari pala ng dating Pangulong Duterte doon. Ano? 11. Ngayong araw na to, isang buwan at 2 araw na si dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Siguro nangungulila na si Hanilet, mga kababayan. No? Nangungulila na. Wala, ma'am. Pasensya na po. 'Di ba? Nung dati, si dating Pangulong Duterte, pati doon sa Hong Kong, ano sabi niya? Sisipain yung ICC. Ngayon, hindi na namin marinig kay dating Pangulong Duterte. Yung pagmamalaki niya. Yung pagyayabang niya na sa ICC. Di ba? Sabi ni Boruso, wala nang totnak yung Hanilet. Lalo na yung si Madam Totnak. Di ba yung nagsasabi, wala na po kaming totnak ni pangalan no? Si Katribo daw. Wala na kaming totnak ni Katribo. Kasi alam namin si dating Pangulong Duterte walang totnak doon sa loob sa loob ng ICC. No, kaya kami din wala na din totnak.